Magandang umaga, Gerard. Magandang umaga sa mga katropa natin. Opo, nung nakaraan sir, na i-post nung pong may-ari ng karinderya, hinahanap yung pong tatoang lalaki sa braso na sabi kinuha raw po yung halagang 4,000 pesos sa kanilang karinderya, sir. Nahuli na raw po? Kahapon po, opo. Okay, kahapon. Paano po? Anong kwento? Paano po nahuli ito pong lalaki na ito? Kasi nung isang araw ata yun, yung nakita namin sa Facebook. Mm. So, meron kaming compilation ng may mga tato, no? Dito sa, yung mga tato na na-involved Yes, sir. sa mga hindi magandang gawain. Yes, sir. So, nakita namin sa file Oo. at nagpalabas kami ng, nakilala namin siya, no? Ayun. So, sinisiro lang namin. Oho. So, nung that time na yun, nung nilabas namin yun, Mm. kahapon ng tanghali ata, kung di ako nakakamali, Apo. o after lunch, pumunta yung kaanak ng suspect doon sa may-ari ng tindahan. Opo. Tapos? At sinabi niya doon na kung nakikiusap sila, Mm. kung maaari, magharap sila sa barangay, mababayaran na lamang nila Yes, sir. yung tawag dito, yung Kinuha. atraso, yung kinuha. Opo. No? So, nagkasundo naman sila doon sa barangay, pumunta sila. Pero tayo naman, habang nangyayari yun, nakilala na natin, alam natin na sa shelter siya tumutuloy, Oho. nagpa-deploy tayo ng tao natin doon. At hindi siya doon nakuha sa shelter, malapit lang sa shelter sa tindahan. Yes, sir. Doon siya nakita. Mm. Nakita itong si Christian Ludo, alias Dudoy Palos, no? Ano po? Pangalan, sir? Christian Iludo, Christian alias Iludo. Dudoy Palos. Oo. Dodoy Palos. So, doon, inimbitahan siya. Mm. So, kusa naman siyang sumama, no, sa anti-crime natin. Yes, sir. At tinawagan yung may-ari ng tindahan. Opo. So, nagsama sila Mm. at inarap doon sa atin, ano. Although doon nga, sinabi na ng may-ari na hindi na siya magrereklamo kasi since na nagkaroon na sila ng kasunduan sa barangay, no? Okay. Tayo naman, inibitahan lang naman natin siya. So, tinignan natin yung nagpaalam naman tayo sa kanya at positive naman na nagtugma, nakita natin. At saka inamin niya rin na siya yung pumasok doon. Ayun, may pag-amin, sir. Inamin niya. Umamin siya. So, nagawa niya raw ito dahil sa may sakit daw yung kanyang nanay. Okay. So tayo naman, since tingnan natin, sabi natin, mukhang maraming pangkaintulan, turn over na lang natin siya sa PS1. Kasi baka may mga ibang nareklamo pa rin. Okay. Ang pinakadahilan niya, sir, kaya niya nagawa dahil meron daw sakit yung kanyang nanay. Hindi ako dahil. Okay. So, Malaking... tayo naman, hindi naman natin in-excuse yun. Hindi naman natin siya pwedeng sampahan ng kaso. Opo. Dahil lagpas na rin doon sa, hindi natin siya pwedeng ma-inquest dahil lagpas na sa 24 hours eh. Yes, sir. Opo. Tapos, ang pangalawa, hindi na rin nagreklamo yung complainant Mm. doon sa although inimbitahan pa rin natin siya sa PS2, pumayag naman siya. Opo. Kasi kung may mga files sila ron sa CCTV na o nagkakaintulan doon sa mga nakawang nangyari. Yes, sir. So, hindi ko na alam kung anong updated doon. Opo. Ang laking tulong, sir, ng Anti-Crime Task Force sa mga ganitong pong mangyayari. Meron pala kayong mga ganitong record na mabilis na bubuklat ninyo at nakikita. So, nagkakaroon kayo ng details, nagtutugma, mabilis po na nakikita na huhuli yung po mga gumagawa ng mga masasama dahil po doon sa record na hawak ninyo, Sir Richard. Apo. Accurate naman po yun. No. Hindi naman sa kita nyo naman, di ba? Hindi lang yan yung unang kaso. Yes, sir. Marami na. Opo. Anong record dito, sir, nito mga nakaraan? Sa pagnanakaw din po. Naku, pagnanakaw rin pala. Although sinasabi niya kasi, sabi niya, first time niya pa lang. Sabi niya yun. Sabi niya, oo. Pero sa record ninyo, may dati na siya. May dati ng kasi nagawa. tinitingnan namin sa mga CCTV ng mga nilabas. Opo. Yung mga kinukong file namin. Kaya nga kahapon,
sa paintulot naman niya, siniscan ko ulit yung tattoo niya, pumayag naman siya. Sayang effort natin kung hindi pa kakasuhan nung pong biktima, pero nasa sa kanila eh. Ang desisyon nila ay hindi na ho kakasuhan, parang ibabalik na lang yata yung pera. Tama ba? Kung di ako nagkakamali. Yun po yung pag-uusap nila. Apo. Okay, sige po. Sa atin naman, nalagay siya dito sa profile natin. So, binabantayan natin siya. Yes, sir. Tsaka yun talaga na nakita na tuntunin ninyo. Kasi na-post na ito mga nakarang araw pa pero wala pang feedback. Kahit yung pong may-ari, hindi pa rin nasasabihan. Nung una, wala pa. Pero kayo, may record na kagad, natukoy ninyo kagad. Kaya na unti-unti yung labas namin pagka mga ganyan. Kasi nakakatulong para naman, lumabas siya, okay. Dahil alam nila, may alam tayo. Ayun, okay po, sige po. Siya marami pong, Sir Richard, marami pong salamat sa pagkakataong ito at thank you po sa effort at aksyon ng Anti-Crime Task Force. Mabilis po na natugon at natukoy, nakita, po ito pong lalaki na ito. Importante dyan kasi may pagkakakilanlan eh. So pag may pagkakakilanlan yung isang tao, madaling sampahan ng kaso. Although, pag nakita naman na ebidensya Yes, sir. siya, so kung may file kami, pwede naman sampahan ng kaso yun. Laking tulong din, sir, ng CCTV ng tindahan, ano? Apo, malaking tulong po yun. Ayun, okay, sige po. Sir, thank you, sir. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalang araw po. Serbisyo Katropa. Si Sir Richard Ligad, head po ng Anti-Crime Task Force.